Yung mga resellable digital products kasi, bibilhin mo lang yan ng isang beses and then pwede mo na yung ibenta ng paulit-ulit. So this is a digital product that you can edit inside Canva. So there, pwede nating i-customize yung design yan, like changing yung colors, text, or layout. And then after natin ma-customize yan, pwede na nating i-sell yan on platforms like Rocket PH. Teka muna, Miss Rose, may bibili ba talaga niyan? So to answer that, learners, I'm gonna give you an idea. So here are some of my actual sales from a digital product na hindi ako ang original creator. So imagine, 'di ba? Hindi ako ang gumawa niyan originally, but I was still able to sell it like that. So kung wala kang masyadong time to create your own product from scratch, pwede mong i-consider yung mga resellable digital product. And of course, hindi ko i-gatekeep sa inyo yung process niyan kung paano, kaya ituturo ko sa inyo yan in this video. I'm sure excited ka na, kaya tara, let's get started. Hi learners! Welcome back to our channel. Ako nga po pala si Rose. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, i-click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload na pwedeng makatulong sa'yo. And for today's video, ituturo ko nga sa inyo kung paano nga ba kumikita by reselling a digital products here with Rocket PH. Pero bago nga tayo pumunta sa process, let's start muna with the foundation. So alamin nga muna natin kung ano nga ba yung resellable digital product. So learners, yung resellable digital products nga is a digital file na pwede nga natin ibenta legally kahit hindi tayo yung original creator. So usually kasi yung mga product na yan, meron niyang kasamang resell rights or license, kaya pwede natin yang i-offer sa ibang tao. And dito learners, please take note sa dalawang klase ng resell rights. So ito nga yung PLR and MRR. So unahin nga nating alamin yung PLR or private label rights. So learners, kapag nakabili kayo ng digital product na merong PLR, ang ibig sabihin niyan, pwede nyo yung i-edit, i-rebrand, at ilagay yung pangalan nyo as creator ng product. So basically, pwede mong i-rebrand yung nabili mong digital product, pero magbe-based ka pa rin dun sa license terms. So ang maganda naman with PLR license is that pwede mo ngang baguhin yung content, yung design, and offer na parang ikaw yung original creator. And now, punta naman tayo dun sa other license, which is itong MRR or Master Resell Rights. So dito naman learners, kapag ka merong MRR license yung nabili nyong digital product, ang ibig sabihin niyan, pwede mo yung ibenta or i-resell din, pero hindi mo babaguhin yung product. So ibebenta mo nga yan as is, kasama yung original branding and content. So wag kayong malilito learners dyan sa dalawang license na yan, kasi simple lang naman yung main difference nila. So lagi nyong tatandaan, kapag ka merong PLR license, ibig sabihin pwede nyo yung i-customize and i-rebrand. And kapag ka MRR license naman, pwede nyo yung i-resell, pero hindi nyo babaguhin yung product na nabili ninyo. And now na alam na natin kung ano nga ba yung dalawang klase ng resell rights, ang next question dyan is meron pa bang bibili niyan kahit hindi ikaw ang original creator? So to answer that learners, in selling digital products kasi, yung mga tao, ang binibili nila is not just the file, kundi yung convenience, time saving, and yung ready to use solution. So to show you na lang na meron talagang bumibili niyan, here are some of my actual sales from a digital product na hindi ako ang original creator. So imagine, 'di ba, hindi ako ang gumawa niyan originally, but I was still able to sell it like that. So this specific digital product, I bought it for 499 pesos 1 year ago, and in upscale ko lang yan. Ibig sabihin, nag-add ako ng ibang product and gumawa ako ng sarili kong mock-up photos or yung mga marketing photos, and I priced it at 599 pesos. So in this case, 'di ba, I just need one sale para ma-cover niya yung pinambili natin ng digital product. So let's say for example, you have at least one sale per day. So that's roughly around 17,000 in total sales per month. So maganda talaga to if you don't have the time to create on your own. Now ito na, Miss Rose, paano ba namin magagawa yan? So to do that learners, let's now proceed with the process. So for the step 1, we will create a Rocket PH account. So punta lang tayo sa website ni Rocket PH and gawa lang tayo ng account dyan for free. So ito talaga learners, nire-recommend ko to na platform, especially kung beginner ka and you want to sell to a local customers. And here nga, if you want a guided tutorial kung paano mag-create ng account, meron nga tayong ginawang separate video about dyan. So ilalagay ko na nga lang din yung video link niyan dyan sa ating description below. Now for the step 2, kapag nakagawa na nga kayo ng inyong Rocket PH account, ang next naman is that kailangan mo munang malaman kung ano yung target niche mo. By the way learners, sa mga hindi nakakaalam
alam, yung niche po, ayan yung target market ninyo. So like for example, yung niche na gusto ninyo is yung mga students, small business owners, or yung mga content creators. And dito rin sa paghahanap ng niche, pwede mo yung i-base sa kung ano yung interest mo. And dito rin learners, sa pag-identify ng niche na gusto ninyo, pwede mo rin i-consider kung ano yung interested ka. So for me, mas maganda kung pipili ka ng niche na familiar ka na, kasi para mas alam mo kung ano yung kailangan nila. So think of it like this, di ba mas madaling magbenta kung alam mo na kung sino yung bebentahan mo. Now let's proceed to step 3. So dito na nga tayo maghahanap ng tamang resellable digital product para sa atin. So to do that, punta tayo dito sa Racket PH, and dito kung makikita ninyo sa homepage pa lang, marami na tayong digital products na pwedeng pagpilian. Pero dito learners, make sure na align yung digital product na pipiliin ninyo dun sa napili nyong target market. And also make sure na yung pipiliin ninyo is merong resell rights. So to give you an example, ayan dito nga po mismo sa homepage nila, makikita natin itong resellable product natin. So click nga lang natin yan. So here sa product na to learners, ayan indicated na agad na meron nga po yung resell rights. So included na nga po dito yung MRR and PLR license. So usually learners, yung resell rights, makikita na agad natin yan sa title pa lang ng product, and kung wala naman, makikita din natin yan sa mga marketing photos nila or dun sa description. So now, once na na-confirm na nga natin na merong resell rights yung gusto nating digital product, ano na ba yung next step? So dito nga learners, para makuha natin yung resell rights and magkaroon tayo ng access dun sa digital product na napili natin, kailangan nating i-purchase yan. And pwede nga natin magawa yan directly here with Racket PH. And by the way pala, if you're planning to choose a resellable digital product dito sa ating store, you can use this discount code na nandyan sa ating screen para magkaroon kayo ng additional 12% discount. So now naman, let's say nakapag-purchase na kayo ng resellable product ninyo, yung access niyan makikita nyo po sa email na ginamit nyo po sa inyong Racket PH account. So usually yung mga resellable product ko, ang binibigay ko pong access is yung template link. So there, kapag na-send na nga po sa inyo yung access, mapupunta kayo sa editable file niyan sa Canva. Now, kapag meron na kayong access with your digital product, proceed na tayo with step 4, which is yung customization. And by the way pala learners, before we proceed, this is very important note, kasi yung ibang seller, hindi po nila inaalaw na ibenta as is yung mga resellable product nila. So kailangan mo talagang i-customize or i-tweak ng onti yan to make it your own. Pero again, depende nga po yan dun sa original creator, kasi ako yung mga resellable product ko, I allow my customer to sell it as is. So kung wala ka talagang masyadong time, pwede mong ibenta yan kung ano mo siya na-receive. Pero of course, I encourage you na i-customize nyo yan, like yung fonts and colors, para ma-recognize agad na yung product ay galing sa store ninyo. So basically, you need to make it your own pa rin. So palitan nyo nga yung mga colors, yung fonts, and layout, and pwede ka rin magdagdag dyan ng mga pages or sections. So by doing that kasi, magiging unique yung product ninyo. And now naman, once na na-customize and finalize nyo na yung product ninyo, pwede na natin yung i-resell sa mga selling platform. So pwede na nga nating i-sell yan as printables or resellable product din. So if printable yung napili ninyo, i-download nyo nga po yung product ninyo as PDF. And if resellable naman, kukunin nyo nga po dyan yung template link. And now, once na meron na nga tayong final output, regardless kung PDF yan or template link, proceed na nga po tayo dun sa step 5, which is yung pagre-release nga po nyan sa Racket PH. So para makapag-add tayo ng product dito sa ating Racket PH account, punta nga lang tayo dito sa ating homepage, and then select natin itong tatlong line na nasa upper right. So tap nga lang natin yan, and then after that, punta tayo dito sa Racketeer dashboard. After that, punta tayo dito sa My Racket Ship. So select lang natin yan, and then here, punta tayo dito sa product section. And then dito, itap natin itong add a new product. And then select natin itong start from scratch. So dito ngayon, para makapag-add tayo ng new product, ayan, fill upan lang natin yung mga important details such as name, yung description ng product natin, yung featured photos na gagamitin natin. By the way, ito pwede tayong makagawa niyan using Canva. And once na meron na tayo, mag-add image lang tayo dyan. And then dito sa assets, ayan nga po yung access sa digital product natin. And kung natatandaan nyo kanina, meron tayong PDF or template link. So dito nga po natin ilalagay yan. And then once na nalagay na natin yung information, ang next naman is yung price ng product natin. And by the way pala dito learners, para makapag-publish
mag-publish tayo, meron nga pong tinatawag na listing fee. Ito nga pong si Rocket PH. So every 50 pesos, meron nga po tayo dyang 5 listing. So technically parang 10 pesos per listing nga po dito kay Rocket PH. So yung listing fee naman, learners, usually meron talaga niyan sa mga digital product selling platform. So one-time fee lang naman yan kapag magli-list nga po tayo dito kay Rocket PH. And now, once everything is okay na nga, itatap na nga po natin yung save and publish. And then after that, ayan, makikita na nga po natin yan dito sa ating store. Now ito na, once na meron na tayong product at na-list na nga po natin yan kay Rocket PH, ang next step na kailangan natin gawin is yung pagpo-promote ng product natin. So dito naman, learners, don't worry kasi ang maganda in selling digital products, hindi nga po natin kailangan ng malaking followers. So dito pwede tayong mag-start mag-promote sa ating mga social media accounts like TikTok, Facebook, or Instagram. And dito rin, isa sa mga nagustuhan ko is that kahit faceless ka mag-promote, okay lang. As long as na yung content na gagawin mo is magpapakita kung paano makakatulong yung product mo doon sa target audience mo. So like for example, yung product mo is yung mga busy book for kids. So pwede kang gumawa ng content kung paano yan makakatulong doon sa mga busy moms or doon sa mga preschoolers na teachers. So talagang sa paggawa ng content, dapat i-priority mo kung paano mo mapapakita na kailangan nila yung product na binibenta mo. So basta dito, learners, remember na yung pagbibenta ng digital products, hindi mo kailangang i-overthink yung sales kasi ang kailangan muna nating i-build dito is yung trust dun sa product natin, and then later on, sales will follow. And ayun, so I think that's it for our video today, learners. And if you want to learn more about digital products, pwede nyo nga pong i-check yung link dyan sa ating description below. And ayun, so goodbye for now. See you on our next video.